Isang hapon, nakasusunog ang init sa lumang distrito ng Quezon City. Bumalik si Lolo Arturo sa kanilang bahay matapos ang kaniyang check-up sa doktor. At sa pagtapak pa lang niya sa bakuran, isang kakaibang pakiramdam na ang bumalot sa kaniya. Ang simoy ng hangin ay tila mas mabigat. Ang sikat ng araw ay tila mas nagpapasingaw ng pawis sa kaniyang noo. Ngunit ang pinakamabigat ay ang pakiramdam sa kaniyang dibdib na tila may nagbabadyang hindi maganda. Ang araw na ito ay dapat sanay isa pang ordinaryong araw, puno ng mga pamilyar na tunog at amoy, ang huni ng mga ibon sa mangga. Ang malayong ingay ng trapiko, ang bahagyang amoy ng gasolina mula sa kaniyang minamahal na sasakyan. Ngunit ngayon, may kulang. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Bawat hakbang ay tila nagpapalapit sa isang hindi kanais-nais na pagtuklas. Ang kanilang tahanan, isang lumang bahay na may matitibay na pundasyon, ay saksi sa maraming taon ng kanilang buhay. Ang mga lumang kahoy na sahig ay may sariling kwento sa bawat yabag, at ang mga dingding ay tila nakikinig sa bawat bulong at halakhak ng pamilya. Ngunit sa pagpasok niya sa bakuran, ang unang tumambad sa kaniya ay ang garahe. Bukas ang malaking pinto nito na hindi karaniwan. Nagtaka si Lolo Arturo. Hindi niya maalala na binuksan niya iyon bago siya umalis. Sa loob, isang malaking puwang ang bumungad sa kanya. Hindi, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng init at pagkabigla. Ang paborito niyang sasakyan, ang kaniyang Cadillac Eldorado 1967 na kulay asul gabi, wala na. Nandoon pa rin ang bakas ng gulong sa sementadong sahig, ang bahid ng langis, na tila sumisigaw ng isang tahimik na paalam. Ito ang huling tanda ng kaniyang kasama, ang huling bakas ng isang mahabang paglalakbay na magkasama nilang nilakbay. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang humawak siya sa gilid ng pintuan ng garahe, tila nang hina ang kaniyang mga tuhod. Ang kaniyang puso ay bumibilis ang pintig na parang may nagtatakbuhan sa loob nito. Ang init ng araw ay tila lalong nagpapasu sa kaniya, ngunit ang totoong lamig ay nararamdaman niya sa kaniyang kalooban. Naglalaro sa kaniyang isipan ang libu-libong katanungan, ngunit ang lahat ay tila nawalan ng boses. Doon, sa may pintuan kung saan unti-unting pumapasok ang liwanag ng hapon, lumitaw si Maria, ang kaniyang asawa sa loob ng 38 taon. Nakasuot siya ng pamilyar na bestida, maayos ang ayos ng buhok at may ngiting napakatamis sa panlabas. Ngunit sa kaniyang mga mata ay may kung anong kislap na hindi maipaliwanag, parang halong pagmamataas at lihim na tagumpay. Oo Arturo, narito ka na pala, bati niya. Tila masigla, tila magaan ang loob, ngunit may kakaibang tono na hindi agad matukoy ni Arturo. Parang may tinatago. Parang may inaasahang reaksyon, napahinto si Arturo. May kung anong hindi tama. Huwag ka nang mag-alala tungkol sa lumang sasakyan, dagdag ni Maria, kaswal na para bang pinag-uusapan lang nila ang isang sirang upuan o lumang radyo. Ibinenta ko na. Isang katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Ibinenta? Halos hindi niya mailabas ang salita. Nanuyo ang kaniyang lalamunan. Ang simpleng salitang iyon, ibenta, ay tila napakagaan pakinggan, ngunit para kay Arturo, iyon ay parang isang malakas na hampas. Isang bagay na hindi basta-basta nawawala. Ang sasakyang iyon ay hindi lang basta sasakyan. Iyon ang unang bagay na binili niya mula sa kaniyang sariling pawis. Iyon ang saksi sa bawat biyahe nila, mula sa unang pagpunta nila sa probinsya, hanggang sa mga gabing tahimik silang magkasama, walang salita pero puno ng alaala. Iyon ang saksi sa kanilang pagtatalo at sa kanilang pagkakasundo. At ngayon, ibinenta na lang? Oo naman, sagot ni Maria. Tila walang bahid ng pag-aalinlangan. Lalong lumawak ang kaniyang ngiti, parang proud na proud sa kaniyang ginawa. Sa halagang 2 milyong piso. Isang auto dealer ang kumuha. Humakbang siya palapit, hawak ang kaniyang mga kamay na parang nagpapaliwanag. Pero sa totoo lang, tila ipinapakita lang niya kung gaano siya kasigurado sa kaniyang desisyon. Akala ko,
Yan ay isang napakatalinong desisyon sa pananalapi. Patuloy niya masigla ang boses. Isipin mo, Arturo, 2 milyong piso. Hindi biro yan. Ilang taon din natin pinagpagura ng halaga na yan. Ngayon, nandyan na agad. Ngunit habang nagsasalita si Maria, lalong bumibigat ang dibdib ni Arturo. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa paraan. Mapapakinabangan natin ito sa iba't ibang bagay, dagdag pa niya. Pwede nating ayusin ang bahay, o kaya naman mag-invest. O di kaya magbakasyon tayo. Matagal na rin tayong hindi nakakalabas, di ba? Ngunit hindi makasagot si Arturo. Nakatingin lang siya kay Maria. Pero ang iniisip niya ay hindi ang pera, hindi ang plano, hindi ang mga posibilidad, kundi ang tanong na hindi niya masabi. Bakit hindi mo man lang ako tinanong? Sa loob ng 38 taon, akala niya, sanay na sila sa isa't isa. Akala niya, bawat desisyon, lalo na ang ganito kalaki, ay pinag-uusapan. Ngunit ngayon, parang may linyang biglang iginuhit sa pagitan nila. At doon niya unang naramdaman na baka hindi na niya lubos na kilala ang babaeng nasa harapan niya. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Lolo Arturo na parang matalim na punyal. Isang matalinong desisyon? Ang pinakamatamis na alaala ng kaniyang pumanaw na ama, ang pinakamahalagang regalo na ibinigay sa kaniya, ay ibinenta ng walang abiso, ng walang pag-aalinlangan. Ang pinakanakakapaso ay ang ngiti sa labi ni Maria, ang kaniyang kasiyahan, ang kaniyang pagmamataas sa ginawa niya. Para kay Arturo, hindi lang sasakyan ang nawala. Ang nawala ay isang bahagi ng kaniyang pagkatao, isang piraso ng kaniyang kasaysayan, isang buong kabanata ng kaniyang buhay na nakasulat sa bawat kanto at kurba ng kotseng iyon. Hindi pa natatapos ang pagkabigla ni Arturo nang lumitaw ang kaniyang mga anak, sina Miguel at Elena, kasama ang kanilang mga asawa, mula sa sala. May hawak silang mga inumin at ang mga ngiti sa kanilang mga labi ay tila nagpapahiwatig ng isang pagdiriwang. Wow, ma, ang galing mo talaga, bulong ni Miguel. Ang kaniyang mga mata ay tila nagliliwanag. 2 milyon? Sino ang mag-aakala na may ganoong halaga pa ang lumang bakal na iyon? Tumango si Elena, ang kaniyang kamay ay nasa balikat ni Maria. Oo nga po, inay. Tamang desisyon yan. Sayang lang sa espasyo ang lumang sasakyan at mas magagamit pa natin ang perang iyan. Parang nanalo tayo sa loto. Nagtawanan silang lahat, nagbubunyi na parang tunay ngang nanalo sila sa loto, na parang walang bigat ang kanilang mga salita. Para kay Lolo Arturo, ang tunog ng kanilang mga tawa ay tila bumubulong ng pagtataksil. Ang bawat halakhak ay tila nagpapahiwatig na wala silang pakialam, na hindi nila nauunawaan ang tunay na halaga ng kaniyang nawalang kaibigan. Ang kaniyang puso ay tila kinukurot, ang sakit ay umabot sa kaibuturan ng kaniyang kaluluwa. Ang pakiramdam ng pagiging pinagtaksilan ay higit pa sa anumang sakit na nararamdaman niya sa pisikal. Para siyang pinutulan ng pakpak, nawalan ng kakayahang lumipad, at pinagsaraduhan ng pinto ang lahat ng alaala. Pinilit niyang magsalita, ngunit walang lumabas sa kaniyang lalamunan. Parang may kung anong bumara, hindi simpleng salita, kundi isang bigat na hindi maipaliwanag. Ang kaniyang dibdib ay marahang umaangat at bumabagsak, ngunit ang hangin ay tila hindi sapat. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakapako sa bakanteng espasyo sa garahe, ang lugar kung saan dati nakatayo ang kaniyang minamahal na Cadillac. Ngayon, wala na roon. Tanging ang maputlang marka ng gulong sa semento at ang maiitim na patak ng langis na tila hindi pa tuluyang natutuyo. Parang mga bakas ng isang bagay na pilit kumakapit, ayaw tuluyang maglaho. Unti-unti siyang humakbang palapit. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat tunog ng sapatos niya sa sementong sahig ay parang umuukit ng mas malalim na lungkot sa katahimikan ng lugar. Doon siya tumigil, tumingin. At doon niya tuluyang naramdaman ang pagkawala. Hindi nila alam, hindi nila lubos na nauunawaan. Sa kanilang paningin, isang lumang sasakyan lang iyon, isang bagay na maaaring ipagpalit sa pera, isang ari-ari ang maaaring gawing mas praktikal.
isang desisyong pinansyal, isang hakbang pasulong, ngunit para kay Arturo, hindi iyon basta sasakyan. Iyon ang alaala ng kaniyang kabataan, ang mga panahong kaya pa niyang mangarap ng walang takot. Iyon ang unang patunay na kaya niyang bumuo ng isang buhay mula sa wala. Iyon ang naging saksi sa kaniyang pagsusumikap, sa bawat pawis na tumulo, sa bawat sakripisyong hindi niya ikinuwento kahit kanino. Iyon ang kasama niya noong unang beses niyang dinala si Maria sa probinsya. Iyon ang saksi sa kanilang mga tawanan. At sa mga gabing tahimik silang magkatabi, kahit hindi nagkakaintindihan. Iyon ang tahimik na saksi ng kanilang buhay. At ngayon, wala na. Hindi nila alam na sa pagbebenta ng kotseng iyon, hindi lang isang sasakyan ang kanilang ipinagbili. Hindi nila alam na may mga bagay na hindi nasusukat sa pera. May mga bagay na, kapag nawala, hindi na kayang ibalik. Kahit pa gaano kalaki ang halagang kapalit. Dahan-dahan siyang napapikit. At sa likod ng kaniyang mga talukap, bumalik ang lahat. Ang unang paghawak niya sa manibela, ang amoy ng bagong upuan, ang tunog ng makina na tila sumasabay sa tibok ng kaniyang puso. Isang mundong ngayon ay tuluyan ng naglaho. Ang katotohanan ay, kakabenta lang nila ng isang napakahalagang piraso ng kaniyang sarili, isang bahagi ng kaniyang pagkatao, isang alaala na hindi na niya mahahawakan muli. At ang kapalit nito ay isang katahimikan na masakit pakinggan. Isang bakanteng espasyo, hindi lang sa garahe, kundi sa kaniyang puso. Isang butas na, gaano man niya piliting punan, ay tila mananatiling walang laman. Sa loob ng tahanan, sa kusina na karaniwang nagbibigay buhay at init sa kanilang pamilya. Matapos ang masayang pagdiriwang sa garahe, nagbabalik ang katahimikan. Ngunit para kay Lolo Arturo, hindi ito katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay isang malamig na katahimikan na bumabalot sa kaniyang puso. Ang amoy ng sariwang lutong kanin at ng paborito niyang sinigang na dapat sana ay nagbibigay ng ginhawa, ay tila lalo lang nagpaparamdam sa kaniya ng pag-iisa. Nakaupo siya sa lumang kahoy na mesa, ang kaniyang mga kamay ay nasa ibabaw ng hapag, hindi man lang niya ginalaw ang kaniyang plato. Ang mga pamilyar na detalye ng kusina, ang lumang ref na may mga magnet mula sa iba't ibang lugar, ang mga lumang plato at kubyertos na ginagamit nila sa loob ng maraming taon, ang mga larawan ng pamilya na nakasabit sa dingding, ay tila sumusumbat sa kaniya, nagpaparamdam ng pait ng nakaraang mga oras. Lumapit si Miguel at Elena, ang kani-kanilang mga upuan ay gumawa ng ingay habang inilalapit sa kaniya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng sinseridad, ngunit ang mga mata ni Arturo ay nakakakita ng isang bagay na iba. Tatay, naiintindihan po namin na mahalaga sa inyo ang lumang sasakyan, simula ni Miguel. Ang boses ay malumanay, tila nagpapahayag ng pag-unawa. Ngunit ang mga sumunod na salita ay tila bumubulong ng pilit na pagtanggap. Pero tatay, sa edad ninyong 70, hindi na po talaga praktikal ang pagmamaneho ng ganong klaseng sasakyan. Isang old gas guzzler po yan, tay. Malakas sa gasolina, tapos mahirap pang i-maintain. Tsaka, safety po, tatay. Ayaw naming mapahamak kayo. Sumang-ayon si Elena. Ang kaniyang kamay ay mahinang inilagay sa braso ni Lolo Arturo. Tama po si Kuya, tatay. Para po sa ikabubuti niyo lang po ito. Hindi na po ligtas na magmaneho kayo ng ganoong kalaking sasakyan, lalo na't medyo matigas na ang inyong katawan at malabo na ang inyong paningin. Nakita naman po namin kung gaano kayo nahirapan mag-park minsan. Bumuntong hininga si Elena na tila nagpapakita ng labis na pag-aalala. Saka ang pera po na nakuha natin, pwede nating gamitin para sa mas magagandang bagay. Nakita ko po kanina sa internet na may bagong modelo ng sedan na napakagaan at madaling imaneho, mas moderno, mas safe, at hindi masyadong malakas sa gasolina. Pwede po tayong bumili ng ganon, tatay, para po sa inyo. Pagkatapos ay nag-iba ang tono ni Elena, mas naging banayad, mas maamo, na tila may dalang aliw na sadyang inihanda para patahimikin ang anumang pagtutol. Bahagya siyang lumapit, ang kaniyang boses ay naging mas malambing, halos parang isang anak na muling nanunuyo sa kaniyang ama.
At tatay, panimula niya, marahang hinahaplos ang hangin sa pagitan nila. Alam niyo po ba, matagal na pong humihiling si Junior ng bagong video game console. At si Baby Bea naman, gustong-gusto niyang magkaroon ng malaking dollhouse. Sandaling huminto si Elena, tinitingnan ang reaksyon ni Arturo. Umaasang may kislap na lilitaw sa kaniyang mga mata. Isang ngiti, isang pagpayag. Masaya po siguro kung magagamit natin ang pera para sa mga apo ninyo, dagdag pa niya. Ngayon ay mas malinaw ang paghahabi ng kaniyang mga salita. Para may mapagsaluhan tayong lahat. Di po ba? Ngumiti siya, isang nangiting tila puno ng pangako. Isang larawan ng hinaharap na masaya. Mga batang nagtatawanan sa sala, mga laruan na kumikinang sa ilalim ng ilaw, mga sandaling puno ng sigla at ingay. Isang pamilyang buo, isang tahanang masigla. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatiling tahimik si Arturo. Ang kaniyang mga mata ay hindi tumingin kay Elena, kundi nanatiling nakapako sa kawalan, parang may hinahanap na hindi na maibabalik ng kahit anong laruan o bagong gamit. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin. Sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretsyo kay Elena, at sa likod ng kaniyang mga mata ay hindi galit, kundi isang malalim na lungkot, isang lungkot na hindi kayang takpan ng matatamis na salita. Para sa mga apo, mahina niyang bulong, tila inuulit lamang ang sinabi, ngunit ang kahulugan nito ay ibang-iba sa paraan ng pagkakabigkas ni Elena. Huminga siya ng malalim. Oo, mahal niya ang kaniyang mga apo, higit pa sa kahit ano. Ngunit hindi iyon ang punto. Hindi kailanman naging tungkol sa kung sino ang makikinabang sa pera. Hindi tungkol sa video game console. Hindi tungkol sa dollhouse. Hindi tungkol sa mga bagong bagay na maaaring bilhin. Kundi tungkol sa isang bagay na hindi nila nakikita o marahil ayaw nilang makita. Elena, sa wakas ay nagsalita siya. Ang boses ay mababa, ngunit may bigat. May mga bagay na hindi kayang palitan ng kahit anong halaga. Sandaling natahimik ang paligid. Ang ngiti sa labi ni Elena ay bahagyang kumupas. Hindi tuluyang nawala, ngunit tila nagkaroon ng bitak. At may mga bagay, patuloy ni Arturo, dahan-dahan, bawat salita ay tila maingat na inilalabas, na kapag nawala, hindi mo na mabibili pabalik. Hindi niya kailangan ipaliwanag kung ano iyon. Naroon na sa pagitan nila ang kahulugan. Isang alaala, isang bahagi ng nakaraan, isang piraso ng puso. At sa unang pagkakataon, tila naramdaman ni Elena na ang kanilang magandang plano ay may kapalit na hindi nila inaasahan. Isang kapalit na hindi kayang sukatin ng pera. At marahil, huli na para ibalik yon. Ngunit si Lolo Arturo na natili siyang tahimik. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa espasyo, hindi sa kaniyang mga anak. Ang kanilang mga salita na sinasabi sa ilalim ng bandila ng pagmamahal at pag-aalala ay tila mas nagpaparamdam sa kaniya ng pagkadismaya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa kanila na ang kotseng yon ay hindi lamang isang lumang bakal o isang gas guzzler. Ito ay isang testamento, isang buhay na alaala ng kaniyang yumaong ama. Ito ay ang kaniyang ama mismo na bumalik sa kaniya sa anyo ng bakal at gulong. Ang bawat scratch, bawat dent, bawat bahagi ng makinang iyon ay mayroong kwento, isang alaala na pinagsaluhan nila ng kaniyang ama sa ilalim ng sikat ng araw at sa lilim ng mangga. Ito ay ang mga umaga ng linggo na sabay silang naglilinis ng makina, ang mga pagkakataong tinuturuan siya ng kaniyang ama tungkol sa bawat piyesa. Ang mga sandaling nagbahagi sila ng mga pangarap at pag-asa. Ngunit ang mga salita ay tila nauwi sa kaniyang lalamunan na parang may pumipigil dito. Matagal na rin silang hindi nakikinig sa kaniya, ang kaniyang mga anak. Ang kaniyang mga kwento, ang kaniyang mga alaala, ang kaniyang mga hilig ay tila laging nahuhulog sa bingi nilang tainga. Sa bawat pagkakataon na sinubukan niyang magbahagi ng isang piraso ng kaniyang puso, tila binabalewala lang nila ito. Kaya ngayon, bakit pa niya kailangang magsalita? Bakit pa niya kailangang ipaliwanag ang isang bagay na hindi nila kailanman naunawaan? Hindi nila nakita ang malalim na sakit sa kaniyang mga mata, ang bigat
na hindi kayang ipaliwanag ng salita, ang pagkabigong dahan-dahang bumabalot sa kaniyang buong pagkatao. Para sa kanila, ang lahat ay tila maayos, tila makatuwiran. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa ilalim nito, may isang bagay na mas tahimik, mas mapanlinlang, isang pagnanais na ayusin ang buhay ni Arturo ayon sa kanilang paningin. Isang pagnanais na kontrolin, na alisin ang mga bagay na, para sa kanila, ay luma, walang silbi o pabigat. Ngunit para kay Arturo, iyon ang mga bagay na bumubuo sa kaniya, at isa-isa na iyong nawawala. Sa pagtatapos ng gabi, muling bumalik ang sigla sa mukha ni Maria. Parang walang nangyaring mabigat, parang isang simpleng araw lamang ang lumipas. Ang kaniyang mga labi ay muling hinugisan ng isang masiglang ngiti, magaan, masigla, puno ng plano. "Sige na Arturo," sabi niya, halos may lambing na pilit ipinapasok sa kaniyang tinig. "Huwag ka nang malungkot." Lumapit siya, bahagyang hinawakan ng braso ni Arturo, na para bang kayang burahin ng simpleng haplos ang lahat ng nangyari. "Nagpa-reserve na ako ng mesa sa isang masarap na restaurant sa Makati," patuloy niya. Ngayon ay may halong excitement ang kaniyang boses. "Magdi-dinner tayo mamaya para i-celebrate ang smart financial decision natin." Sandaling tumawa si Maria, isang maikling halakhak na tila umaasang mahahawa si Arturo sa kaniyang saya. "Ang sarap ng feeling na may ganoon tayong extra cash, di ba?" Dagdag pa niya, ang kaniyang mga mata ay kumikislap sa inaasahang karangyaan ng gabi. Mga ilaw ng syudad, masasarap na pagkain, malamig na inumin, at ang pakiramdam ng paggastos ng walang pag-aalinlangan. Para sa kaniya, ito ay isang tagumpay, isang gantimpala, isang patunay na tama ang kaniyang desisyon. Ngunit si Arturo, nanatiling tahimik. Hindi siya gumalaw, hindi siya ngumiti, hindi siya sumang-ayon. Dahan-dahan niyang inangat ang kaniyang tingin, tumingin kay Maria. Ngunit ang mga mata niya ay tila malayo. Tila hindi nakikita ang saya na pilit iniaalok sa kaniya. Isang hapunan, isang selebrasyon, isang gabi ng karangyaan. Ngunit paano mo ipagdiriwang ang isang bagay? Kung ang kapalit nito ay isang bahagi ng iyong sarili, paano kang ngingiti kung ang puso mo ay may nawawala? Hindi na niya kailangan magsalita. Sapat na ang katahimikan niya upang punuin ang buong silid. At sa gitna ng mga planong puno ng liwanag, si Arturo ay nanatiling nakatayo sa anino ng isang bagay na hindi na maibabalik. Para kay Arturo, ang bawat salita ni Maria ay tila isang palaso na tumama sa kaniya. Ang pagdiriwang na iyon, nagaganapin gamit ang pera mula sa pagbebenta ng kaniyang pinakamamahal na alaala, ay tila isang paalala ng kaniyang pagkawala, ng kaniyang sakit, at ng kaniyang pag-iisa sa gitna ng kaniyang sariling pamilya. Hindi lang ang kotse ang nawala. Ang nawala rin ay ang pag-asa na sana'y mayroong makauunawa sa kaniyang mundo. Bumalik si Lolo Arturo sa kaniyang paboritong upuan sa sala. Isang lumang silya na may kulay kape na tela. Malalim na ang pagkakakabaon ng kaniyang mga bakas sa loob ng maraming taon. Ang silya na iyon ay saksi sa hindi mabilang na mga pagmumuni-muni, mga tahimik na gabi at mga pagbabasa ng pahayagan. Sa katahimikan ng bahay, tanging ang malalim na huni ng lumang aircon at ang pamilyar na tunog ng orasan sa dingding ang kaniyang naririnig. Ang mga tunog na ito, na karaniwang nagbibigay ng ginhawa, ay tila ngayon ay nagpaparamdam sa kaniya ng labis na pag-iisa. Kinapa niya ang lumang litrato na nakalagay sa mesang kape sa kaniyang tabi. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig habang hinahawakan ang manipis at bahagyang kupas na papel na tila kay tagal nang naging bahagi ng kaniyang buhay. Ito ay isang larawan ng kaniyang ama, nakangiti ng buong ningning habang nakasandal sa hood ng isang bagong-bagong Cadillac Eldorado 1967, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw na parang simbolo ng lahat ng pinaghirapan at pinangarap nila noon. Napakabata pa niya noon, halos wala pang 15 taong gulang, ngunit ang ngiti ng kaniyang ama ay tila sariwa pa rin sa kaniyang alaala. Parang kahapon lamang nangyari ang sandaling iyon
Malinaw na para bang kaya niyang damhin muli ang init ng araw at ang halimuyak ng langis at bakal na pumapalibot sa garahe. Sinara niya ang kaniyang mga mata at dahan-dahang bumalik ang kaniyang isip sa isang nakaraan na tila naganap lamang kahapon, ngunit sa katotohanan ay baon na ng maraming taon ng alaala at pagbabago. 22 taong gulang siya noon, puno ng sigla, tapang, at mga pangarap na walang hanggan, naniniwala na kaya niyang abutin ang lahat basta't magsumikap at hindi susuko. Ang kaniyang ama isang batikang mekaniko na ang mga kamay ay laging puno ng grasa, ngunit ang puso ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Para sa kanilang kinabukasan ay umuwi isang hapon na may kakaibang kinang sa kaniyang mga mata. Isang kinang na hindi niya noon agad naintindihan, ngunit ngayon ay tila mas malinaw sa kaniyang alaala. "Arturo," sabi ng kaniyang ama. Ang boses ay puno ng pagmamataas at pananabik, habang bahagyang nanginginig sa tuwa. "Para sa iyo ito, anak." Ibinigay sa kaniya ng kaniyang ama ang susi ng Cadillac. Hindi lang basta susi ang ibinigay ng kaniyang ama. Ibinigay sa kaniya ang isang kayamanan, isang simbolo ng kanilang pagmamahalan, ng mga sakripisyo at ng mga pangarap. Ang kotseng iyon ay hindi lamang isang piraso ng bakal at gulong. Ito ay isang testamento sa pagmamahal ng kaniyang ama sa mga umaga ng linggo na sabay silang naglilinis ng makina sa lilim ng malaking puno ng mangga sa kanilang likuran. Ang amoy ng langis at gasolina ay hindi para sa kaniya isang masamang amoy. Ito ay amoy ng pagmamahal, ng pagtuturo, ng mga sandaling pinagsaluhan nilang dalawa. Bawat singaw ng makina ay tila bumubulong ng mga kwento ng kaniyang ama, ng kaniyang dedikasyon at ng kaniyang walang sawang pagmamahal sa mga kotse. Ang kaniyang ama, si Mang Ben, ay hindi lang isang ordinaryong mekaniko. Siya ay isang artist, isang alchemist ng mga makina. Para sa kanya, ang bawat piyesa ay mayroong buhay, mayroong kwento. Itinuro niya kay Arturo ang paggalang sa bawat kotse, ang pag-unawa sa kaniyang mekanismo, at ang pagpapahalaga sa kaniyang kasaysayan. Ang Cadillac na iyon ay ang pinakahuling obra maestra ng kaniyang ama, ang bunga ng kaniyang mga taon ng pagtitiyaga at pag-aaral. Sa bawat pagsipat ng kaniyang ama sa makina, sa bawat paghigpit ng tornilyo, tila nagtatago ang mga lihim na kaalaman, mga karunungang ipinasa sa kaniya. Ngayon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Arturo ang matinding kalungkutan. Ang kaniyang mga alaala ay tila mga multo na lumulutang sa hangin, nagpapaalala sa kaniya ng lahat ng nawala. Matapos ang 38 taon ng pagsasama, naunawaan ni Arturo na si Maria, ang kaniyang asawa, ay laging tinitingnan ang lahat sa pamamagitan ng lente ng pagiging praktikal. Para sa kaniya, ang mga bagay ay may halaga lamang kung may kaukulang presyo. Ang kaniyang mga alaala, ang mga bagay na bumubuo sa kaniyang pagkatao, ay para kay Maria ay tila mga basura na sumasayanga sa espasyo. Naalala niya ang isang pagkakataon na sinubukan niyang ibahagi kay Maria ang kwento ng Cadillac, ang pagiging espesyal nito. Ngunit ngumiti lang si Maria. "O Arturo, huwag ka nang magkwento tungkol sa mga lumang kotse mo. Wala akong naiintindihan diyan. Basta may gulong, umaandar, okay na iyon." Ang mga salitang iyon na sinabi ng walang mali siya ay tila bumubulong ng pagkabigo sa puso ni Arturo. Ang kaniyang puso ay mabigat. Ang pag-iisa ay tila isang makapal na kumot na pilit bumabalot sa kaniyang buong pagkatao. Hindi nakapipigil, ngunit unti-unting sumasakal sa mga alaala at damdaming pilit niyang kinikimkim sa loob ng maraming taon. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin mula sa aircon na dumadaloy sa silid, dumadampi sa kaniyang balat na parang walang pakialam. Ngunit ang totoong lamig ay hindi nagmumula sa makina o sa paligid, kundi sa loob niya mismo, sa isang kaloobang, unti-unting nawawalan ng init, parang apoy na matagal nang pinapatay ng katahimikan at pagkabigo. Para siyang isang lumang aklat na nakaimbak sa isang madilim na sulok. Nababalutan ng alikabok ng panahon, matagal nang hindi binubuklat, binabaliwala ng mga kamay na dati sabik na bumasa, ang mga pahina ay nag-iisa sa kanilang mga kwento,
na tila wala nang magbabalik upang muling basahin o unawain. Bawat pahina ay may bigat ng mga sandaling hindi na mauulit at mga salitang hindi na muling mabibigkas. Ngunit sa gitna ng kaniyang malalim na pagmumuni-muni, isang hindi pamilyar na tunog ang biglang pumutol sa katahimikan. Isang ring ng telepono, malakas, matinis, at hindi inaasahan, na tila may dalang bigat ng isang mensaheng hindi pa niya handang harapin. Parang kumakatok sa pintuan ng kaniyang isipan at nagpapaalala na sa kabila ng kaniyang pagkalubog sa nakaraan, may isang mundong patuloy na umiikot sa labas ng kaniyang mga alaala, humihinga, gumagalaw, at naghihintay. Sino kaya iyon? Ang tanong ay dahan-dahang gumapang sa kaniyang isipan, nagdulot ng bahagyang kaba sa kaniyang dibdib. Hindi malakas ngunit sapat upang guluhin ang kaniyang katahimikan. Isang kaba na tila nagsasabing, ang tawag na ito ay hindi basta-basta lamang. Nasa likod ng simpleng tunog na yon ay may isang bagay na matagal nang nakatago na ngayon, ay unti-unti nang gustong ibunyag sa kaniya. Nagising si Lolo Arturo mula sa kaniyang malalim na pagmumuni-muni dahil sa matinis na ring ng telepono. Kinuha niya ang telepono, ang kaniyang kamay ay bahagyang nanginginig. "Hello?" tanong niya. Ang boses ay bahagyang nag-aalangan. "Hello po Lolo Arturo, si Bill Patterson po ito," sabi ng isang boses sa kabilang linya, tila nagmamadali at puno ng pag-aalala. "May problema po tayo, malaking problema." Kinabahan si Arturo. Si Bill Patterson ay ang sikat na may-ari ng Patterson Classic Cars, isang kilalang dealer ng mga lumang sasakyan. Nagulat siya na tumawag si Bill sa kanya, lalo na sa ganitong oras. "Anong problema, Bill?" tanong niya. Ang puso ay bumibilis ang pintig. "Narito po ang pulis sa aking opisina," sabi ni Bill. Ang kaniyang boses ay tila nauutal. "May mga katanungan po sila tungkol sa legality ng transaksyon sa Cadillac na naibenta sa akin kahapon." "Lolo, nagulat po ako. May mga papeles po kayong pinirmahan na tila..." Hindi na natapos ni Bill ang kaniyang sinasabi. "Anong sinasabi mo?" tanong ni Arturo. Ang kaniyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang mga salita ni Bill ay tila nagdulot ng isang malakas na pagyanig sa kaniyang buong pagkatao. Pakiramdam niya ay tila gumuho ang buong mundo sa kaniyang paanan. Hindi niya alam, ngunit ang kaniyang isip ay nagsimulang magkabit-kabit ng mga piraso ng impormasyon. Ang ngiti ni Maria, ang kaniyang pagmamataas, ang kaniyang pagmamadali na ibenta ang sasakyan. Doon, unti-unting nalinawan ang lahat kay Lolo Arturo. Naunawaan niya na parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kaniya na si Maria ay naglakas loob na gumawa ng huwad na papeles upang maibenta ang sasakyan. Ang kaniyang pirma, ang kaniyang pahintulot ay peking. Ang ideya na ang kaniyang asawa ay kayang gawin ang ganoong bagay ay tila hindi makapaniwala. Ang galit at pagkabigla ay naghalo sa kaniyang dibdib. Ang pagtataksil ay umabot sa mas malalim na antas. Hindi lang niya ipinagbili ang kaniyang alaala. Nilabag din niya ang batas. Sa kaniyang tabi, naroon si Maria, na abala sa pagliligpit ng mga gamit sa kusina. Sa pagdinig ng salitang pulis at legalidad, mabilis na nag-iba ang kaniyang ekspresyon. Ang kaniyang mukha ay namutla. Ang kulay rosas sa kaniyang mga pisngi ay tila nawala na parang bula. Ang kaniyang pagmamataas at kumpiyansa kanina ay tila naglaho na parang usok. Ang kaniyang mga kamay na kanina'y abala sa paghuhugas ng pinggan ay tila nanginginig. "Ano yan Arturo? Bakit ganyan ang iyong mukha?" tanong ni Maria. Ang boses ay tila may bahid ng takot. Hindi sumagot si Lolo Arturo. Nakatingin lang siya kay Maria. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagkabigla at galit. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay tila mas lalong lumalim na tila nagpapahiwatig ng isang hindi kanais-nais na katotohanan. Ang bawat segundo ay tila bumubulong ng isang malaking lihim na malapit ng mabunyag. Narinig din ni Miguel at Elena ang bahagyang pagtaas ng boses ni Bill at sabay silang lumapit sa kusina. Ang kanilang mga mata ay puno ng katanungan at pagkalito. Parang hindi maunawaan kung bakit biglang lumamig ang hangin sa loob ng bahay na kanina lamang ay tila ordinaryo at tahimik. Ngunit bago pa sila makapagtanong, bago pa makabuo ng kahit anong salita si Miguel,
o makapagsimula ng pag-aalala si Elena, narinig nila ang tinig ng isang pulis mula sa kabilang linya ng telepono ni Lolo Arturo. Malinaw, diretso, at may bigat na tila, hindi basta simpleng tawag lamang. Sir, narito po si Detective Maria Santos ng National Bureau of Investigation. Tinatanong ko po kayo, bakit niyo po ibinenta ang isang sasakyan na nakalista bilang stolen property? Sa isang iglap parang huminto ang oras sa loob ng kusina. Ang mga salitang iyon ay tila mabigat na bumagsak sa sahig, dahan-dahang kumalat sa bawat sulok ng silid, sumingit sa pagitan ng mga dingding at pumasok sa bawat isip na naroon. Si Miguel ay napahinto, ang kaniyang bibig na sana'y magtatanong ay nanatiling nakabukas, ngunit walang lumabas na salita, habang si Elena naman ay bahagyang umatras. Ang kaniyang kamay na kanina pa ay nakahawak sa gilid ng mesa ay dahan-dahang lumuwag na tila nawalan ng lakas. Si Bill na kanina ay may tono ng pagkabigla ay tuluyang natahimik. Ang kaniyang mga mata ay mabilis na lumipat kay Arturo na ngayon ay tila mas bumigat pa ang anyo nakaupo, ngunit parang mas lalo pang lumubog sa upuan na kaniyang kinauupuan. Ang katahimikan na sumunod ay hindi na simpleng katahimikan. Ito ay mabigat, makapal, at puno ng hindi pa nasasabi. Parang isang pinto na biglang bumukas patungo sa isang katotohanang walang sino man sa kanila ang handang harapin. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Stolen property? Ang buong pamilya ay nabigla. Si Maria ay halos mawalan ng ulirat. Ang kaniyang mga tuhod ay tila nang hina. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin kay Lolo Arturo na tila humihingi ng tulong, ng paliwanag. Ngunit si Arturo, ang kaniyang tingin ay matalim, puno ng sakit at pagtataksil. Ang mga salita ng pulis ay tila nagpapahiwatig ng isang katotohanan na hindi nila kailanman nais isipin, isang katotohanan na magpapabago sa lahat ng kanilang nalalaman. Ang mga salita mula sa telepono ay tila gumagapang sa bawat sulok ng bahay, nagiiwan ng lamig na mas matindi pa sa anumang hangin na nararamdaman sa labas. Si Lolo Arturo, bit-bit ang kaniyang telepono, ay umalis sa kusina. Ang kaniyang mga hakbang ay mabagal at puno ng bigat. Si Maria, Miguel at Elena ay nanatili sa kusina. Ang kanilang mga mukha ay namumutla, puno ng pagkabigla at takot. Ang dating kagalakan ay napalitan ng katahimikan na may bahid ng pag-aalala. Pumasok si Arturo sa kaniyang silid-tulugan. Isang silid na puno ng mga alaala, ng mga aklat, at ng mga larawan ng kaniyang ama. Umupo siya sa gilid ng kaniyang kama. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang telepono sa lamesa. Ang kaniyang isip ay naglalakbay pabalik sa isang napakalayong nakaraan, sa isang lihim na matagal na niyang iniingatan. Naalala niya ang taong 1992, nang si Miguel ay nasa elementarya pa, at si Elena naman ay nasa high school. Isang hapon, habang nililinis niya ang lumang Cadillac, naisipan niyang linisin ang glove compartment, isang maliit na lalagyan sa harap ng upuan ng pasahero. Ito ay karaniwang punong-puno ng mga resibo, mga mapa, at kung ano-anong maliliit na gamit. Ngunit sa pagkakataong iyon, may nakapas siyang kakaiba sa ilalim ng mga lumang dokumento. Ito ay isang makapal na sobre, dilaw na sa katagalan, at hindi nakasulat ang anumang pangalan sa labas nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, ang kaniyang puso ay bahagyang bumibilis ang pintig. Sa loob ay merong isang sertipiko nakasulat sa Ingles at may kasamang ilang lumang litrato at mga liham. Ito ay isang opisyal na dokumento mula sa isang kilalang automobile company sa Amerika. Ang sertipiko ay nagpapatunay na ang kaniyang Cadillac Eldorado 1967 ay hindi lang isang ordinaryong vintage car. Ito ay isa sa 12 sasakyan sa buong mundo na may prototype engine na espesyal na binuo para sa isang limitadong edisyon. Kasama sa mga dokumento ay mayroong mga lumang liham mula sa mga inhinyero ng kumpanya na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat sa kaniyang ama. Nakasaad doon na ang kaniyang ama, si Mang Ben, ay hindi lang isang simpleng mekaniko. Siya ay isang henyo, isang eksperto sa larangan ng mga makina. Inanyayahan siya ng kumpanya sa Amerika upang maging consultant sa pagbuo ng prototype engine na iyon.
Ang bawat pahina ay tila nagpapahiwatig ng isang natatanging talento, ng isang hindi pangkaraniwang kaalaman na taglay ng kaniyang ama. Naramdaman ni Arturo ang pagdagsa ng matinding pagmamalaki. Ang kaniyang ama ay hindi lamang isang simpleng mekaniko na nagtatrabaho sa isang maliit na garahe sa Pilipinas. Siya ay isang visionary, isang innovator na hinangaan maging ng mga international experts. Ang Cadillac na iyon ay hindi lang isang testamento sa kanilang pagmamahalan. Ito ay isang testamento rin sa henyo ng kaniyang ama. Ang kaalamang iyon ay kaniyang iningatan, hindi para ipagmalaki, kundi dahil ito ay isang pribadong yaman, isang lihim na nagpapalalim ng kaniyang koneksyon sa kaniyang pumanaw na ama. Ang Cadillac na iyon ay hindi lang nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Ito ay isang di matatawarang pamana. Ngayon, sa gitna ng gulo, ang lihim na iyon ay tila nagtutulak sa kaniya upang kumilos. Tiningnan niya ang pintuan ng kaniyang silid na para bang nakikita niya si Miguel na nakatayo doon. Si Miguel, ang kaniyang anak, ay hindi kailanman naglaan ng 5 minuto upang pakinggan ang kaniyang mga kwento tungkol sa kasaysayan ng mga sasakyan. Ang mga kwento na para sa kaniya ay buhay na buhay, ay para kay Miguel ay nakakatamad o walang kwenta. Naramdaman ni Arturo ang kakaibang halo ng awa at galit. Awa para sa kaniyang anak na hindi kailanman nakita ang tunay na halaga ng mga bagay sa buhay, na hindi kailanman naunawaan ang malalim na kwento sa likod ng bawat bagay. Galit para sa kawalan ng pagpapahalaga, sa kawalan ng interes na maunawaan ang kaniyang mundo. Ang kanilang hindi pagkaunawa ay hindi lamang personal na insulto. Ito ay isang insulto sa alaala ng kaniyang ama, sa kaniyang henyo, at sa lahat ng kaniyang pinaghirapan. Nagbuntong hininga si Arturo. Sapat na ang pagtatago ng lihim na ito. Sapat na ang pagiging tahimik. Ngayon, sa gitna ng krisis na ito, kailangan niyang ihayag ang katotohanang matagal na niyang iningatan. Hindi lang ito tungkol sa sasakyan, ito ay tungkol sa pagpapahalaga, sa paggalang, at sa pagkilala sa isang pamana na dapat sana ay pinahahalagahan. Panahon na para bumalik ang tunay na halaga ng Cadillac Eldorado sa lugar nito. Panahon na para marinig ang kaniyang tinig. Sa loob ng garahe na ngayoy tila nagtatago ng mabibigat na lihim, naroon ang buong pamilya. Ang hangin ay mabigat, tila nagdadala ng hindi kanais-nais na balita. Sina Maria, Miguel at Elena, kasama ang kanilang mga asawa, ay nakatayo sa harap ni Lolo Arturo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at kaba. Ang kaniyang garahe, na dati kanlungan ng kaniyang mga pangarap at alaala, ay ngayoy naging isang hukuman. Naglabas si Lolo Arturo ng isang makapal na folder. Ang mga pahina ay tila sariwa pa sa kaniyang mga kamay. Ito ay naglalaman ng mga dokumento, mga sertipiko at mga litrato na matagal na niyang iningatan. Ang bawat pahina ay isang sipi mula sa nakaraan, isang patunay ng isang lihim na matagal na niyang itinatago. Narinig niyo ang sinabi ng pulis, di ba? Simula ni Lolo Arturo. Ang kaniyang boses ay kalmado ngunit may bahid ng bigat. Ang bawat salita ay tila nagpapahiwatig ng isang malalim na kahulugan. Ang Cadillac na iyon na ibinenta mo, Maria, sa halagang 2 milyong piso ay hindi lang isang simpleng lumang sasakyan. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagkabigo, ngunit mayroon ding bahagyang kislap ng katatagan. Ang sasakyang iyon ay hindi nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa kanila. Tila naghihintay ang mundo sa bawat susunod na salita. Ang tunay na halaga nito, patuloy ni Lolo Arturo, ang boses ay bahagyang lumakas, ay higit sa 12,500,000 piso. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na bumagsak sa gitna ng garahe. Nagulantang si Maria. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki, ang kaniyang mukha ay namutla, at ang kaniyang mga tuhod ay tila ng hina. Ang kaniyang dating pagmamataas at kumpiyansa ay napalitan ng matinding pagkabigla at takot. Unti-unti siyang humakbang paatras, tila mawawalan ng balanse, at kung hindi pa nahawakan ni Miguel, ay tila babagsak na siya.
Si Miguel at Elena, tahimik silang nakatayo, ang kanilang mga bibig ay nakanganga. Ang mga salita ni Lolo Arturo ay tila hindi nila kayang unawain na parang isang panaginip na imposibleng maging totoo. Ang dating lumang bakal na kanilang tinawag ay nagkakahalaga pala ng ganito kalaki? Ang kanilang pagmamataas sa smart financial decision ay ngayon napalitan ng isang napakalaking pagkakamali, isang napakalaking kawalan. Hindi man lang ngumiti si Lolo Arturo kahit na sa sandaling iyon ay malinaw na may karapatan siyang magsaya, magbunyi, o kahit man lang magpakita ng kaunting ginhawa sa katotohanang unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan. Ngunit sa halip, ang kaniyang mukha ay nanatiling mabigat, puno ng lungkot na tila matagal ng kinikimkim, ng pagkabigong hindi na niya maitatago, at ng isang tahimik na pag-unawa na mas masakit pa kaysa sa galit. Dahan-dahan niyang ibinuka ang makapal na folder na hawak niya, ang tunog ng mga papel na nagkikiskisan ay tila sumisira sa katahimikan ng silid. At isa-isa niyang inilantad ang nilalaman nito na parang inilalantad din ang mga bahagi ng kaniyang sarili na matagal nang hindi napapansin. Narito ang lahat ng mga papeles, sabi niya. Ang kaniyang tinig ay mababa, ngunit may bigat na hindi kayang baliwalain. Bawat salita ay tila dumadaan muna sa kaniyang puso bago lumabas sa kaniyang bibig. Ang mga sertipiko mula sa kumpanya, ang mga liham mula sa mga inhinyero sa Amerika, ang mga resibo ng bawat pagpapaayos, bawat palit ng langis, at bawat piyesa na pinalitan ko para lang mapanatili ang kondisyon nito. Habang nagsasalita siya, marahang hinahaplos ng kaniyang mga daliri ang mga dokumento. Parang bawat papel ay may sariling alaala, sariling kwento na siya lamang ang tunay na nakakaalam. Ang bawat dokumento ay hindi lamang ebidensya. Ito ay tila mga pahina mula sa kaniyang buhay, mga patunay ng mga taon ng pagtitiyaga, ng mga gabing puyat, ng mga sakripisyong hindi niya ipinagsabi, at higit sa lahat, ng pagmamahal at dedikasyon na ibinuhos niya sa isang bagay na para sa iba ay simpleng sasakyan lamang, ngunit para sa kaniya ay isang bahagi ng kaniyang kaluluwa. Ipinakita rin niya ang mga lumang litrato ng kaniyang ama na nagtatrabaho kasama ang mga inhinyero mula sa ibang bansa. Ang kaniyang mukha ay puno ng konsentrasyon at pagmamahal sa kaniyang ginagawa. Ang kotseng ito, sabi ni Arturo, ay hindi lang kotse. Ito ang alaala ng inyong Lolo Ben. Ito ang testamento sa kaniyang henyo, sa kaniyang pagmamahal sa mga makina, at sa kaniyang pagmamahal sa akin. Hindi ko ito iningatan dahil sa pera, sabi ni Lolo Arturo. Ang kaniyang boses ay bahagyang nanginginig sa tindi ng kaniyang emosyon. Iniingatan ko ito dahil ito ang lahat ng bagay na hindi niyo kailanman pinansin. Ito ang lahat ng bagay na hindi mo kailanman sinikap na unawain tungkol sa akin, Maria. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Maria na parang matalim na punyal. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha, hindi dahil sa pagkawala ng pera, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Ang kanilang buong pamilya ay nabigla, ang kanilang mga isip ay naguguluhan, at ang kanilang mga puso ay puno ng pagsisisi. Ang dating masayang garahe ay ngayon naging isang lugar ng pagkabigla at pagtalos. Hindi lamang ang halaga ng sasakyan ang nabunyag, kundi pati na rin ang malalim na agwat sa pagitan ng pag-unawa at pagwawalang bahala sa loob ng kanilang sariling pamilya. Isang tahimik ngunit puno ng tensyon na biyahe ang kanilang tinahak patungo sa Patterson Classic Cars. Sa loob ng sasakyan, ang dating masiglang kwentuhan at tawanan na karaniwan ay bumubuhay sa kanilang paglalakbay, ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na tila nagbibigay babala sa bigat ng mga kaganapan. Si Lolo Arturo ay tahimik na nakaupo sa passenger seat. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Tila malayo ang kaniyang iniisip. Ang mga tanawin ng kabayanan ay tila lumalabo sa kaniyang paningin habang ang mga alaala ay naglalaro sa kaniyang isipan. Ang kaniyang puso ay mabigat, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit ng pagtataksil na kaniyang nararamdaman. Ang bawat gulong na umiikot ay tila nagpapabilis sa paglapit sa isang hindi maiiwasang konfrontasyon, sa isang sandali ng katotohanan na magpapabago sa lahat. Sa likuran, sina Maria, Miguel,
at Elena ay nakaupo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at pagsisisi. Si Maria na kanina'y puno ng kumpiyansa ay ngayoy namumutla. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kaniyang handbag na tila nagtatago ng kaniyang kaba. Si Miguel, na dati mabilis magbiro, ay tahimik. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa harap, tila iniisip ang bawat salita na kaniyang nasabi at bawat kilos na kaniyang nagawa. Si Elena, na karaniwan ay masigla, ay ngayoy umiiwas ng tingin. Ang kaniyang puso ay puno ng kaba para sa kaniyang ina at kahihiyan sa kanilang sitwasyon. Ang bawat isa ay tila nagmumuni-muni sa kanilang mga pagkakamali, sa mga salitang nasabi at sa mga kilos na nagawa, na ngayoy tila bumabalik sa kanila na may malaking kapalit. Nang makarating sila sa Patterson Classic Cars, isang malaking dealership na kilala sa mga mamahaling vintage cars, agad na bumungad sa kanila ang isang kakaibang eksena na tila sabay na humihila sa paghanga at pag-aalinlangan. Ang gusali ay makabago at elegante, may malalawak na salaming bintana na parang salamin ng isang marangyang mundo sa loob. Hinahayaan ang sikat ng araw na pumasok at dahan-dahang sumayaw sa makikinis na katawan ng mga sasakyan na parabang bawat sinag ay sadyang inilaan upang ipakita ang kanilang perpektong anyo. Sa loob ang hangin ay presko at may halimuyak ng bagong linis na sahig at pinakintab na bakal. Ang ilaw ay malinaw at maingat na nakapwesto upang i-highlight ang bawat kurba, bawat detalye, bawat makinang na bahagi ng mga sasakyang nakahanay na tila mga obra maestra sa isang tahimik na museo. Ang bawat kotse ay hindi lamang basta nakadisplay. Tila may sariling presensya, may sariling kwento, may sariling dangal na pilit na ipinapakita sa sino mang papasok. Ngunit sa kabila ng lahat ng kagandahang iyon, ng kinang at kaayusan na halos perpekto sa paningin, mayroong isang kakaibang bigat sa atmosfera. Isang hindi maipaliwanag na tensyon na tila nakasabit sa hangin, parang may lihim na hindi pa nabubunyag, o isang katotohanang naghihintay lamang ng tamang sandali upang tuluyang lumantad at baguhin ang lahat. Isang hapon, nakasusunog ang init sa lumang distrito ng Quezon City. Bumalik si Lolo Arturo sa kanilang bahay matapos ang kaniyang check-up sa doktor. At sa pagtapak pa lang niya sa bakuran, isang kakaibang pakiramdam na ang bumalot sa kaniya. Ang simoy ng hangin ay tila mas mabigat. Ang sikat ng araw ay tila mas nagpapasingaw ng pawis sa kaniyang noo. Ngunit ang pinakamabigat ay ang pakiramdam sa kaniyang dibdib na tila may nagbabadyang hindi maganda. Ang araw na ito ay dapat sanay isa pang ordinaryong araw, puno ng mga pamilyar na tunog at amoy, ang huni ng mga ibon sa mangga. Ang malayong ingay ng trapiko, ang bahagyang amoy ng gasolina mula sa kaniyang minamahal na sasakyan. Ngunit ngayon, may kulang. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Bawat hakbang ay tila nagpapalapit sa isang hindi kanais-nais na pagtuklas. Ang kanilang tahanan, isang lumang bahay na may matitibay na pundasyon, ay saksi sa maraming taon ng kanilang buhay. Ang mga lumang kahoy na sahig ay may sariling kwento sa bawat yabag, at ang mga dingding ay tila nakikinig sa bawat bulong at halakhak ng pamilya. Ngunit sa pagpasok niya sa bakuran, ang unang tumambad sa kaniya ay ang garahe. Bukas ang malaking pinto nito na hindi karaniwan. Nagtaka si Lolo Arturo. Hindi niya maalala na binuksan niya iyon bago siya umalis. Sa loob, isang malaking puwang ang bumungad sa kanya. Hindi, bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng init at pagkabigla. Ang paborito niyang sasakyan, ang kaniyang Cadillac Eldorado 1967 na kulay asul gabi, wala na. Nandoon pa rin ang bakas ng gulong sa sementadong sahig, ang bahid ng langis, na tila sumisigaw ng isang tahimik na paalam. Ito ang huling tanda ng kaniyang kasama, ang huling bakas ng isang mahabang paglalakbay na magkasama nilang nilakbay. Nanginginig ang kaniyang mga kamay habang humawak siya sa gilid ng pintuan ng garahe, tila nang hina ang kaniyang mga tuhod. Ang kaniyang puso ay bumibilis ang pintig na parang may nagtatakbuhan sa loob nito. Ang init ng araw ay tila lalong nagpapasu sa kaniya, ngunit ang totoong lamig
ay nararamdaman niya sa kaniyang kalooban. Naglalaro sa kaniyang isipan ang libu-libong katanungan, ngunit ang lahat ay tila nawalan ng boses. Doon, sa may pintuan kung saan unti-unting pumapasok ang liwanag ng hapon, lumitaw si Maria, ang kaniyang asawa, sa loob ng 38 taon. Nakasuot siya ng pamilyar na bestida, maayos ang ayos ng buhok at may ngiting napakatamis sa panlabas. Ngunit sa kaniyang mga mata ay may kung anong kislap na hindi maipaliwanag. Parang halong pagmamataas at lihim na tagumpay. "Oo, Arturo, narito ka na pala," bati niya. Tila masigla, tila magaan ang loob, ngunit may kakaibang tono na hindi agad matukoy ni Arturo. Parang may tinatago, parang may inaasahang reaksyon. Napahinto si Arturo. May kung anong hindi tama. "Huwag ka nang mag-alala tungkol sa lumang sasakyan," dagdag ni Maria, kaswal, na para bang pinag-uusapan lang nila ang isang sirang upuan o lumang radyo. "Ibinenta ko na." Isang katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. "Ibinenta?" Halos hindi niya mailabas ang salita. Nanuyo ang kaniyang lalamunan. Ang simpleng salitang iyon, ibenta, ay tila napakagaan pakinggan, ngunit para kay Arturo, iyon ay parang isang malakas na hampas. Isang bagay na hindi basta-basta nawawala. Ang sasakyang iyon ay hindi lang basta sasakyan. Iyon ang unang bagay na binili niya mula sa kaniyang sariling pawis. Iyon ang saksi sa bawat biyahe nila, mula sa unang pagpunta nila sa probinsya hanggang sa mga gabing tahimik silang magkasama, walang salita pero puno ng alaala. Iyon ang saksi sa kanilang pagtatalo at sa kanilang pagkakasundo. At ngayon, ibinenta na lang? "Oo naman," sagot ni Maria. Tila walang bahid ng pag-aalinlangan. Lalong lumawak ang kaniyang ngiti, parang proud na proud sa kaniyang ginawa. Sa halagang 2 milyong piso. Isang auto dealer ang kumuha. Humakbang siya palapit, hawak ang kaniyang mga kamay na parang nagpapaliwanag. Pero sa totoo lang, tila ipinapakita lang niya kung gaano siya kasigurado sa kaniyang desisyon. "Akala ko, yan ay isang napakatalinong desisyon sa pananalapi." Patuloy niya, masigla ang boses. "Isipin mo, Arturo, 2 milyong piso, hindi biro yan. Ilang taon din natin pinagpagura ng halaga na yan, ngayon, nandyan na agad." Ngunit habang nagsasalita si Maria, lalong bumibigat ang dibdib ni Arturo, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa paraan. "Mapapakinabangan natin ito sa iba't ibang bagay," dagdag pa niya. "Pwede nating ayusin ang bahay, o kaya naman mag-invest. O di kaya magbakasyon tayo. Matagal na rin tayong hindi nakakalabas, di ba?" Ngunit hindi makasagot si Arturo. Nakatingin lang siya kay Maria. Pero ang iniisip niya ay hindi ang pera, hindi ang plano, hindi ang mga posibilidad, kundi ang tanong na hindi niya masabi. "Bakit hindi mo man lang ako tinanong?" Sa loob ng 38 taon, akala niya, sanay na sila sa isa't isa. Akala niya, bawat desisyon, lalo na ang ganito kalaki, ay pinag-uusapan. Ngunit ngayon, parang may linyang biglang iginuhit sa pagitan nila. At doon niya unang naramdaman na baka hindi na niya lubos na kilala ang babaeng nasa harapan niya. Ang kanilang Cadillac Eldorado, na dati nakatago sa kanilang garahe, ay ngayoy nakatayo sa gitna ng showroom, nagniningning sa ilalim ng ilaw na parang isang hari na ininsulto, na ngayoy naghihintay ng hustisya. Ang kaniyang kulay asul gabi ay tila mas lalong nagpapatingkad sa kaniyang pagiging natatangi at mahalaga. Bawat kurba at bawat detalye ay tila nagsasabi ng isang mahabang kwento. Sa tabi nito, naroon ang ilang unipormadong pulis. Ang kanilang presensya ay nagbibigay ng pormalidad sa sitwasyon. Kasama nila si Detective Maria Santos, isang babaeng may matalim na tingin, propesyonal na tindig, at isang aura ng autoridad na hindi matatawaran. Naramdaman ni Arturo ang pagtaas ng kaniyang dibdib. Ang legal na tensyon ay nararamdaman sa bawat sulok ng silid, tila bumabalot sa bawat isa sa kanila. Ang mga tingin ng mga pulis, ang seryosong mukha ni Bill Patterson na nakatayo sa tabi ni Detective Santos,
Ang lahat ay nagpapahiwatig ng isang sitwasyon na hindi biro. Lumapit sa kanila si Detective Santos. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa bawat isa sa kanila. Tila sinusuri ang kanilang mga emosyon, ang bawat galaw, bawat kaba sa kanilang mukha. Magandang hapon po, Lolo Arturo at sa pamilya, bati ni Detective Santos. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit may autoridad na agad na mararamdaman, isang tinig na sanay magtanong at mas sanay makakuha ng totoo, na tila walang puwang para sa pag-urong o paglihis. Salamat po at narito kayo. May ilang katanungan lang po kami tungkol sa transaksyon ng sasakyang ito. Habang sinasabi niya iyon, ang kaniyang mga mata ay maingat na nagmasid sa bawat isa sa kanila. Ngunit nang dumaan ang kaniyang tingin kay Maria, may kung anong lamig na biglang sumingit sa hangin. Isang sandaling tila nagpapatindig ng balahibo sa batok ni Maria. Parang may nabuksang lihim na hindi pa niya kayang harapin. Ang kaniyang ngiti, na kanina'y pilit na pinananatili, ay bahagyang kumupas, at ang kaniyang mga kamay ay nagkusa na maghawak sa isa't isa na para bang naghahanap ng katatagan. Sa kabilang banda, si Lolo Arturo ay tahimik lamang na tumango. Walang pagmamadali, walang takot, ngunit may bigat ang bawat galaw na para bang matagal na niyang hinintay ang sandaling ito kahit hindi niya ito inaasahan. Ang kaniyang mga mata ay hindi lumingon kay Detective Santos ni sa kaniyang pamilya, kundi nanatiling nakapako sa kaniyang minamahal na Cadillac na nakatayo sa gitna ng showroom. Maliwanag sa ilalim ng ilaw, ngunit tila mas maliwanag pa sa kaniyang alaala. Sa sandaling iyon, hindi na lamang iyon isang sasakyan sa kaniyang paningin. Ito ay naging salamin ng kaniyang pagkatao, isang tahimik, ngunit matibay na simbolo ng kaniyang mga pinaghirapan, ng kaniyang mga sakripisyo, ng kaniyang kasaysayan, na hindi kailanman naunawaan ng iba, at ng kaniyang pagiging totoo sa sarili, kahit pa ang mundong nakapaligid sa kaniya ay unti-unti nang nagbago. Lolo Arturo, diretso ang tanong ni Detective Santos. Ang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalangan. Pinahintulutan niyo po ba ang inyong asawa na ibenta ang sasakyang ito? Ang tanong ay bumalot sa katahimikan na tila pinipiga ang bawat isa sa kanila. Ang mga mata ni Lolo Arturo ay bumaling kay Maria. Sa loob ng 38 taon ng kanilang pagsasama, si Arturo ay laging naging sandigan ni Maria, ang kaniyang faux de cuisine, ang kaniyang taga-iligtas sa bawat pagkakamali o kapusukan. Sa mga panahong nagkakaroon sila ng problema sa pera, sa mga pagkakataong nagkakamali si Maria sa kaniyang mga desisyon, si Arturo ang laging humaharap, ang laging gumagawa ng paraan para ayusin ang lahat. Maraming beses na niyang pinatawad ang mga pagkakamali ni Maria. Maraming beses na niyang isinantabi ang kaniyang sariling damdamin para lang mapanatili ang kapayapaan sa kanilang pamilya. Ngunit ngayon, sa pagharap niya sa kaniyang asawa, isang kakaibang pagpapasya ang bumalot sa kaniyang puso. Ang pagtataksil na ito ay hindi na maituturing na isang simpleng pagkakamali o isang padalos-dalos na desisyon lamang na maaaring palampasin sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Ito ay isang malalim, mabigat at masakit na paglabag sa tiwala na kanilang binuo sa loob ng halos buong buhay nila bilang mag-asawa. Isang pundasyong inakala niyang matibay, ngunit ngayon ay malinaw na may mga bitak na matagal nang nakatago. Higit pa roon, ito rin ay isang paglabag sa batas na may dalang seryosong implikasyon, mga kahihinatnang hindi kayang burahin ng anumang paliwanag o mabuting intensyon. Sa harap ng katotohanang iyon, nakita niya ang takot sa mga mata ni Maria, isang takot na hindi niya kailanman nakita noon. Sa loob ng 38 taon nilang pagsasama, wala na ang kumpiyansa, wala na ang kontrol, kundi isang tahimik at desperadong pagmamakaawa na tila sumisigaw kahit walang tinig, na para bang umaasang muli siyang ililigtas ni Arturo, gaya ng ginawa niya sa maraming pagkakataon noon. Ngunit sa sandaling iyon, may nagbago sa loob niya. Hindi ito biglaan, kundi tila bunga ng lahat ng taong pananahimik, ng lahat ng sandaling hindi siya pinakinggan, ng lahat ng desisyong ginawa para sa kanya nang hindi siya kinonsulta.
Naramdaman niya ang isang uri ng katatagan na hindi niya pa nararanasan dati. Isang tahimik, ngunit matibay na lakas na nagmumula sa wakas na pagkilala sa sariling halaga, sa pag-unawa na hindi niya kailangang isakripisyo ang katotohanan para lamang mapanatili ang kapayapaan na matagal na ring naging ilusyon. Huminga siya ng malalim, at sa bawat paghinga ay tila unti-unting nahuhubad ang bigat na matagal niyang pinasan. Parang isang tanikala na isa-isang napuputol, nagbibigay daan sa isang mas malinaw na pag-iisip at mas matatag na paninindigan. At nang magsalita siya, ang kaniyang boses ay hindi na tulad ng dati. Wala na ang pag-aalinlangan, wala na ang pag-urong, kundi isang malinaw at matatag na tinig na may dalang katotohanan na hindi na niya kayang itago pa, isang tinig na sa unang pagkakataon ay tunay na kaniya. Hindi, sabi niya, diretso at walang pag-aalinlangan, ang bawat salita ay tila bumabagsak na parang mabigat na bato sa katahimikan ng silid. Hindi ko po pinahintulutan, at lalong hindi ko po alam ang tungkol dito. Sa sandaling iyon, hindi lamang niya itinuwid ang katotohanan, itinayo niya ang kaniyang sarili mula sa mahabang panahon ng pananahimik. Ipinagtanggol ang kaniyang dangal at pinili, sa wakas, na huwag nang maging anino sa sariling buhay, kundi maging isang tinig na hindi na muling mababaliwala. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na kulog na bumagsak sa gitna ng showroom. Bumagsak si Maria. Ang kaniyang mga tuhod ay tila ng hina, at kung hindi pa siya nasalo ni Miguel, ay tuluyan na siyang babagsak sa sahig. Ang kaniyang mukha ay puno ng matinding sakit, ng pagkabigla, at ng takot na hindi niya kailanman naramdaman. Ang dating matatag na pundasyon ng kanilang pamilya ay ngayon igumuho sa harap ng kanilang mga mata, at sa pagbagsak ni Maria, kasama ring bumagsak ang lahat ng kaniyang pangarap at pag-asa. Ang desisyon ni Arturo ay hindi lang isang simpleng tugon sa isang tanong. Ito ay isang pagpapasya na magpapabago sa lahat ng kanilang buhay. Ang katahimikan sa showroom ay lalong bumigat. Tila pilit na pinipiga ang bawat hininga ng lahat ng naroroon. Ang pagbagsak ni Maria ay hindi lamang isang pisikal na kilos. Ito ay isang simbolo ng pagbagsak ng kaniyang mundo, ng kaniyang mga pangarap at ng kaniyang mga pagtatago. Si Miguel at Elena ay agad na lumapit sa kanilang ina at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabahala at takot. Ang mga pulis ay nanatili sa kanilang pwesto. Ang kanilang mga tingin ay seryoso, naghihintay ng susunod na mangyayari. Si Lolo Arturo, sa kabilang banda, ay nanatiling nakatayo. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa kaniyang asawa na ngayoy tila nawalan ng ulirat. Lumapit si Detective Santos kay Maria. Ang kaniyang boses ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Mrs. Cortez, sabi niya, kailangan niyo pong maging matatag. Ang sasakyang ito, ang Cadillac Eldorado 1967, ay hindi lang isang lumang sasakyan. Ito ay nakalista sa National Registry of Historical Heritage. Ang anumang paglilipat ng pagmamay-ari nito ay nangangailangan ng napakahigpit na proseso, hindi lamang ng simpleng pagbebenta sa isang dealer. May mga tiyak na dokumento, mga pagpapatunay mula sa mga ahensya ng gobyerno, at ang personal na pagpirma ng tunay na may-ari ang kailangan. Ang mga salita ni Detective Santos ay tila nagpapaliwanag ng lalim ng pagkakamali ni Maria. Ang pagiging historical heritage ng kotse ay nangangahulugan na ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kultura ng Pilipinas, isang pamana na dapat pangalagaan. Ang pagtatangkang ibenta ito ng walang wastong proseso ay hindi lamang isang simpleng paglabag sa batas. Ito ay isang pagwawalang bahala sa isang mahalagang aspeto ng kanilang pagkakakilanlan bilang Pilipino. Mrs. Cortez, patuloy ni Detective Santos, ang kaniyang boses ay lalong lumalakas. Namin ang aming pagsisiyasat at mayroon kaming mga ebidensya na nagpapatunay na ang pirma ni Lolo Arturo sa mga dokumento ng paglilipat ay peke. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano nangyari ito? Sa puntong iyon, tila gumuho ang lahat ng pilit na pinanghahawakan ni Maria, ang kaniyang kumpiyansa, ang kaniyang mga paliwanag at ang manipis na tabing ng katwiran
na matagal niyang ginamit upang kumbinsihin ang sarili na tama ang kaniyang ginawa. Wala na siyang nagawa kundi ang umamin, at sa unang pagkakataon, ang kaniyang boses ay hindi na matatag, hindi na kontrolado, kundi mahina at halos hindi marinig. Parang isang bulong na pilit na kumakawala mula sa bigat ng pagsisisi at takot na matagal nang nakakulong sa kaniyang dibdib. Ako po ang gumawa, sabi niya. Ang bawat salita ay tila punit-punit, hirap na hirap makalabas, habang ang kaniyang mga luha ay tuloy-tuloy na umaagos sa kaniyang mga pisngi. Hindi na niya mapigilan, hindi na niya kayang itago pa ang katotohanan na matagal niyang sinubukang baluktutin. Peke po ang pirma. Akala ko po kasi, para sa ikabubuti namin, para sa ikabubuti niya. Ngunit kahit sinabi niya iyon, kahit pilit niyang pinanghahawakan ang intensyon bilang depensa, malinaw na malinaw sa kaniyang mukha na alam niyang may mali, alam niyang may nilabag siyang hangganan na hindi dapat tinawid. Ang kaniyang pag-amin ay hindi lamang basta salita. Ito ay parang isang malakas na lindol na biglang yumanig sa pundasyon ng kanilang pamilya. Isang katotohanang walang sino man ang handang harapin, ngunit wala nang makakatakas. Si Miguel ay napaatras ng bahagya. Ang kaniyang mga mata ay lumaki sa pagkabigla. Ang kaniyang isipan ay tila tumatangging tanggapin ang narinig, habang si Elena naman ay napahawak sa kaniyang bibig. Ang kaniyang paghinga ay naging mabigat. Parang may biglang kumitil sa lahat ng kaniyang inaasahan. Ang sakit sa kanilang mga mata ay hindi lamang galit. Ito ay halo ng pagkadismaya, pagkalito, at isang malalim na lungkot na nagmumula sa pagkasira ng imahe ng kanilang ina, ang babaeng kanilang pinaniwalaang hindi kailanman gagawa ng ganitong bagay. Hindi nila kailanman inisip ni sa pinakamadilim nilang imahinasyon na ang kanilang ina ay kayang magpanggap, kayang pekein ang pirma ng sariling asawa, kayang lumabag sa batas sa ngalan ng isang desisyong inakala niyang tama. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang katahimikan na bumalot sa kanila ay mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw, isang katahimikan na puno ng mga tanong na walang agarang sagot, at ng isang katotohanang magbabago sa kanilang pamilya magpakailanman. Tumingin si Lolo Arturo kay Maria. Ang kaniyang puso ay puno ng matinding sakit, ngunit mayroon ding kakaibang kalinawan. Sa mga sandaling iyon, hindi na niya nakikita ang babaeng kaniyang pinakasalan at minahal sa loob ng halos 4 na dekada. Ang nakita niya ay isang estranghero, isang taong tinitingnan siya bilang isang balakid na kailangang pamahalaan sa halip na isang kapartner sa buhay na dapat igalang at pakinggan. Ang kaniyang mga alaala, ang kaniyang mga hilig, ang kaniyang pagkatao ay tila naging isang abala para kay Maria. Isang bagay na kailangan lang alisin para sa sariling kapakinabangan. Ito ay isang mapait na paggising. Isang sandali na hindi niya kailanman hinangad, ngunit sa huli ay hindi rin niya maiiwasan. Ang katotohanan ay dumating na parang isang matalim na punyal na walang babala tahimik, ngunit eksaktong tumama sa pinakasensitibong bahagi ng kaniyang puso, at sa bawat pag-ikot nito ay tila dinudurog ang mga alaala, ang pagtitiwala at ang matagal niyang pinanghawakang paniniwala tungkol sa kaniyang pamilya. Ngunit sa kabila ng sakit na iyon, sa kabila ng bigat na tila dumagan sa kaniyang dibdib, may isang kakaibang damdamin na dahan-dahang sumibol sa loob niya, isang uri ng kalayaan na matagal na niyang hindi naramdaman, parang unang paghinga matapos ang napakahabang pagkakakulong. Sa wakas, pagkatapos ng napakaraming taon ng pananahimik ng pag-iwas sa alitan ng pagsasakripisyo ng sariling damdamin para lamang mapanatili ang kapayapaan sa loob ng kanilang tahanan, ang kaniyang tinig ay narinig din, hindi na mahina, hindi na natatabunan kundi malinaw at may bigat na hindi na kayang baliwalain ng sinuman. Ang kaniyang mga damdamin na dati itinatago at isinasantabi ay sa wakas ay napakinggan, at ang kaniyang halaga bilang isang tao, bilang isang ama, bilang isang asawa ay unti-unting kinikilala, kahit pahuli na para iligtas ang dati nilang anyo bilang isang buo at walang lamat na pamilya. Sapagkat ang katotohanan ay may kapalit, at sa pagkakataong ito,
Ang kapalit ay ang pagkasira ng pundasyon na minsan nilang pinaniwalaang hindi matitinag. Ang kanilang relasyon na ngayon puno ng bitak, ng mga sugat na hindi madaling maghilom, ng mga salitang hindi na mababawi. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sa kabila ng sakit at pagkawala, alam ni Arturo sa kaibuturan ng kaniyang puso na ito ang tamang landas. Hindi ang pinakamadali, ngunit ang pinakatapat, ang landas na hindi na niya muling tatalikuran. At habang nananatiling mabigat ang hangin sa paligid nila, muling nagsalita si Detective Santos. Ang kaniyang boses ay formal, tuwid at walang bahid ng emosyon, isang paalala na ang batas ay hindi nakadepende sa damdamin kundi sa katotohanan. Mrs. Cortez, sabi niya, malinaw at diretso. Kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Ang pagpeke ng dokumento ay isang seryosong krimen. Sa sandaling iyon, ang mga salitang iyon ay tila naglagay ng huling tuldok sa lahat, isang wakas sa isang kabanata, ng panlilinlang at isang simula ng isang mas mahirap, ngunit mas tapat na katotohanan na kailangan nilang harapin. Ang pagkuha kay Maria ay tila isang pelikula na pinanonood ni na Miguel at Elena. Ang kanilang ina, ang matriarch ng kanilang pamilya, ay ngayoy kinukuha ng pulis. Hindi nila maiwasang maramdaman ang matinding kahihiyan at sakit. Sa sandaling iyon, nauunawaan na nila ang lalim ng kanilang pagkakamali, ang lalim ng kanilang pagwawalang bahala sa damdamin at halaga ng kanilang ama. Ang pulang linya ng pagtataksil ay nalampasan na, at ang mga bunga nito ay ngayoy kailangan nilang harapin. Ang pamilyang dating tila matatag ay ngayoy nagkawatak-watak, at sa gitna ng lahat nakatayo si Lolo Arturo, na sa wakas ay narinig ang kaniyang tinig, ngunit sa isang presyo na napakabigat para sa kaniyang puso. Gabi na at ang bahay ni Lolo Arturo ay bumalik sa dating katahimikan nito, ngunit ngayon, ang katahimikan ay tila mas malalim at mas mabigat kaysa dati. Ang mga dating tunog ng pagtawa at pag-uusap ay wala na, napalitan ng isang nakakabinging kawalan. Nakaupo si Arturo sa lumang kahoy na mesa sa kusina, kung saan dati ay nagtitipon ng buong pamilya para sa masayang hapunan. Ngayon nag-iisa siya, kumakain ng simpleng itlog na binati. Ang bawat subo ay tila walang lasa. Ang bawat kagat ay tila nagpaparamdam sa kaniya ng lamig ng pag-iisa. Ang plato ay tila napakalaki para sa kaniyang kaunting pagkain, isang malungkot na paalala ng kaniyang kalagayan. Ang ilaw sa kusina ay bahagyang nakabukas, nagbibigay ng malambot na liwanag na hindi kayang burahin ang malalim na anino sa kaniyang puso. Ang labas ay madilim na, ang mga bituin ay tila nagkukubli sa likod ng makapal na ulap na tila nakikisimpatya sa kaniyang kalungkutan. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na pumapasok sa bintana, ngunit ang totoong lamig ay nasa kaniyang kalooban. Ito ang presyo ng katotohanan, ang presyo ng paghahanap ng hustisya, ang pag-iisa. Ngunit sa gitna ng pag-iisa, mayroon din siyang naramdamang kakaibang kapayapaan. Sa wakas, ang kaniyang tinig ay narinig. Biglang nagring ang telepono at si Arturo ay bahagyang nagulat. Ang kaniyang katawan ay tila napabalik sa kasalukuyan mula sa malalim na paglalakbay ng kaniyang isipan. Tiningnan niya ang pangalan sa screen, si Miguel, at sa simpleng paglitaw ng pangalang iyon, may kung anong kumirot sa kaniyang dibdib, isang halo ng pagod, lungkot, at isang pag-asang matagal na niyang hindi hinahawakan. Huminga siya ng malalim bago sagutin ang tawag, na para bang inihahanda ang sarili, hindi lamang sa isang pag-uusap, kundi sa isang emosyon na matagal nang hindi nabibigyan ng puwang. "Hello anak?" tanong niya. Ang kaniyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagod, hindi pisikal na pagod, kundi pagod na nagmumula sa puso, sa isip, sa lahat ng kaniyang pinagdaanan sa araw na iyon. Sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Miguel, basag, nanginginig at puno ng emosyon na halos hindi na maintindihan, parang bawat salita ay pinipilit makalabas sa gitna ng matinding pagsisisi. "Tatay," ang tawag nito, at sa isang simpleng salitang iyon ay naramdaman ni Arturo ang bigat ng lahat ng hindi nila nasabi sa isang pamati. Isa sa loob ng maraming taon. "Tatay, patawarin po ninyo kami. Patawarin po ninyo ako, tatay." Ang bawat salita ay tila may kasamang kirot,
May kasamang bigat na hindi na kayang itago. At habang nagsasalita si Miguel, unti-unting narinig ni Arturo ang mga hikbi. Mahina sa simula, ngunit lalong lumalakas, lalong nagiging totoo. Hindi na ito ang batang walang pakialam sa kaniyang mga kwento. Hindi na ito ang anak na lumalayo sa kaniya sa katahimikan. Sa kabilang linya ay isang anak na nasaktan, na nagkamali, at ngayon ay humihingi ng kapatawaran ng buong puso. Sa sandaling iyon, pumikit si Arturo at hinayaan ang mga salitang iyon na dahan-dahang pumasok sa kaniyang puso, at kahit hindi pa siya nagsasalita, alam niya, sa lalim ng hikbi ni Miguel, sa tapat ng kaniyang paghingi ng tawad, na ang kaniyang anak ay tunay na nagsisisi, at marahil, sa wakas, handa na rin siyang makinig. "Anong nangyari, anak?" tanong ni Arturo. Kahit sa kaibuturan ng kaniyang isip, ay alam na niya ang sagot. Alam na niya ang direksyong tinatahak ng usapan, at marahil ay naramdaman na rin niya ang bigat nito bago pa man tumunog ang telepono. Ngunit gusto niyang marinig ito mula mismo kay Miguel, hindi bilang kumpirmasyon lamang, kundi bilang isang hakbang, isang unang hakbang, patungo sa pag-amin, sa pag-unawa at marahil sa paghilom. Sa kabilang linya, sandaling natahimik si Miguel, parang nag-iipon ng lakas, parang hinahanap ang tamang salita na hindi niya pa kailanman ginamit sa kaniyang ama, at nang muli siyang magsalita ang kaniyang boses, ay may basag halatang pinipigilan ang pag-iyak, ngunit hindi na kayang itago ang sakit. "Nalaman na po namin lahat, tatay," sabi niya. Mabagal, bawat salita ay tila mabigat na bumabagsak, hindi lamang sa tenga ni Arturo kundi direkta sa kaniyang puso. Si inay po, umamin. Huminto siya sandali, at sa katahimikang iyon ay maririnig ang mahina niyang paghinga, ang pagpipigil ng hikbi, ang pagharap sa isang katotohanang hindi niya inaasahan kailanman. Nakuha na po siya ng pulis, dugtong niya, mas mahina, mas mabigat, na para bang sa pagsabi pa lamang ng mga salitang iyon ay lalo niyang nararamdaman ang realidad ng nangyari. "Hindi po namin alam na kaya niyang gawin yun, tatay. Hindi po namin alam na seryoso po pala ang ginawa niya." Sa bawat salitang iyon, unti-unting nababasag ang imahe ng kanilang ina sa kaniyang isip. Ang inang kilala niya, ang inang pinagkatiwalaan niya, at kasabay nito, unti-unting bumubukas ang kaniyang mga mata sa mga bagay na matagal niyang hindi nakita o piniling hindi pansinin. At habang nakikinig si Arturo tahimik, hindi sumasagot agad, naramdaman niya ang bigat ng sandaling iyon. Hindi lamang bilang isang ama na nakaririnig ng pagsisisi ng kaniyang anak, kundi bilang isang taong sa wakas ay naririnig din ang katotohanan mula sa mga taong matagal nang hindi nakinig sa kaniya. Nagpatuloy si Miguel sa pagsasalita. Ang kaniyang boses ay puno ng pait. "Tatay, kami po ang may kasalanan. Hindi po namin kayo pinakinggan. Sa bawat pagkakataon na sinubukan ninyong magkuwento tungkol sa mga sasakyan ninyo, sa mga alaala ninyo, binabaliwala lang po namin. Ang tingin po namin, lolo mode lang kayo. Puro luma ang pinag-uusapan. Ang dami po naming oras na nasayang, tatay. Ang dami po naming pagkakataon na pinili naming hindi kayo intindihin." Naramdaman ni Arturo ang sakit sa puso, ngunit mayroon ding kakaibang kapayapaan. Ang kaniyang mga salita ay sa wakas ay naririnig, kahit na sa ganitong paraan. "Anak, ang problema ay hindi lang sa hindi niyo pagpakinig," sabi ni Arturo. Ang kaniyang boses ay malumanay, tila nagpapahayag ng pag-unawa. "Ang problema ay ginawa niyo akong isang pasanin. Sa halip na tulungan niyo akong mamuhay ng masaya at may dignidad sa aking pagtanda, sinubukan niyo akong pamahalaan. Kinuha niyo ang mga desisyon sa aking mga kamay. Inalis niyo ang aking mga karapatan sa pangalan ng pagmamahal at pag-aalala." Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Narinig ni Arturo ang paghinga ni Miguel sa kabilang linya. "Pero tatay, gusto lang po namin na maging maayos kayo," sabi ni Miguel. Ang kaniyang boses ay tila umaasang maintindihan pa rin siya ng kaniyang ama. "Ang maayos para sa inyo ay hindi kailanman naging maayos para sa akin," sagot ni Arturo. Ang kaniyang boses ay puno ng pagod.
Gusto niyo akong ilagay sa isang kahon. Isang kahon ng matandang hindi na kayang magdesisyon para sa sarili niya. Ang mga hilig ko, ang mga alaala ko, ang mga bagay na nagbibigay buhay sa akin ay para sa inyo ay mga abala lamang. Ni minsan, hindi niyo inisip na ang Cadillac na iyon ay higit pa sa sasakyan. Ito ang alaala ng inyong Lolo Ben. Ito ang kaniyang dugo't pawis. Ito ang aking koneksyon sa kaniya. Narinig ni Arturo ang mga hikbi ni Miguel na lalong lumalakas. Patawarin po ninyo kami, tatay. Sana po bigyan niyo pa kami ng pagkakataon na magbago. Napatunayan sa inyo na mahal namin kayo na handa kaming makinig. Naramdaman ni Arturo ang pagdagsa ng mga emosyon. Ang sakit, ang galit, ang pagkabigo. Ngunit sa gitna ng lahat, mayroon ding pag-asa. Hindi ko kailangan na pamahalaan niyo ako, Miguel, sabi ni Arturo. Ang kaniyang boses ay puno ng bigat. Ang kailangan ko ay makita niyo ako bilang isang tao na may halaga, bilang isang ama na may karapatang magkaroon ng sariling buhay, ng sariling mga pangarap at ng sariling mga alaala. Ang kailangan ko ay ang inyong paggalang, ang inyong pag-unawa at ang inyong pagmamahal na walang pasubali. Ang tawag ay natapos ng may pangako ng pagbabago, ngunit alam ni Arturo na ang daan tungo sa paggaling ng kanilang pamilya ay mahaba at puno ng pagsubok. Ang gabing iyon ay isang paalala na ang katotohanan ay may presyo, ngunit sa huli, ang pagiging tapat sa sarili ay nagdudulot ng kapayapaan kahit na ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kaniyang puso. Kinabukasan, isang bagong bukang liwayway ang sumalubong sa mundo, na tila nagbibigay ng pag-asa matapos ang madilim na gabi. Ang araw ay dahan-dahang sumikat sa silangan. Ang mga sinag ay bumubungad sa mga bintana ng bahay ni Lolo Arturo, nagbibigay ng mainit na liwanag na tila nagpapawi sa lamig ng nakaraang gabi. Sa gitna ng katahimikan ng umaga, isang truck ng transportasyon ang dahan-dahang pumasok sa kanilang kalsada. Ang tunog ng makina ay tila nagpapahiwatig ng isang mahalagang pagdating. Dahan-dahang ibinaba ng mga manggagawa ang Cadillac. Ang bawat galaw ay maingat at detalyado na tila hinahawakan nila ang isang korona. Ang kulay asul gabi nito ay nagniningning sa ilalim ng umaga na tila nagpapahiwatig na sa wakas, bumalik na ang kaniyang karapat-dapat na lugar. Pinarada ito pabalik sa dating pwesto sa garahe, ang mismong espasyo na nagbunsod ng lahat ng gulo. Ngunit ngayon, ang garahe ay hindi na isang lugar ng pagtataksil o kawalan. Ito ay naging isang kanlungan, isang templo ng mga alaala at isang simbolo ng pagbabalik. Lumapit si Lolo Arturo sa kaniyang minamahal na sasakyan. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagkilala. Kinapa niya ang malambot na tela, ang paborito niyang panlinis, at dahan-dahang pinunasan ang bawat kurba, bawat sulok ng Cadillac. Ang bawat punas ay tila nagpapawi hindi lamang ng alikabok, kundi pati na rin ng mga layer ng pagkalito, ng mga layer ng hindi pagkakaunawaan, at ng mga layer ng sakit na bumalot sa kaniyang puso. Ang bawat dampi ay tila isang pagpapanumbalik, isang muling pagbuhay ng isang koneksyon na matagal nang naputol. Sa bawat galaw, naramdaman ni Arturo ang pagbabalik ng kaniyang personal na kapangyarihan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagmamay-ari ng isang mamahaling sasakyan. Ito ay tungkol sa pagmamay-ari ng kaniyang sariling kwento, ng kaniyang sariling pagkatao. Ang Cadillac ay naging simbolo ng kaniyang paglaban para sa dangal, para sa paggalang, at para sa pagkilala sa kaniyang halaga. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa pagbabalik ng Cadillac at sa tunay na halaga nito. Ang mga kapitbahay, na dati tila nag-aalinlangan sa kaniyang mga hilig, ay ngayoy nagsimulang bumisita. Hindi na sila dumaan lang para magtanong tungkol sa kung kailan niya ibebenta ang sasakyan, kundi para humingi ng payo, para makinig sa kaniyang mga kwento, at para ipahayag ang kanilang paghanga sa kaniyang kaalaman. Lolo Arturo, ang galing niyo pala talaga sa mga sasakyan, sabi ng isang kapitbahay. Ang boses ay puno ng paggalang. Hindi po namin akalain na may ganun pala kayong kaalaman. Ang mga kolektor ng mga vintage cars na narinig ang balita ay nagsimula ring dumating. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa paghanga.
Humanga sila hindi lamang sa sasakyan, kundi pati na rin sa malawak na kaalaman ni Arturo tungkol sa kasaysayan nito, sa bawat detalye, sa bawat piyesa. Naramdaman ni Arturo ang isang kakaibang init sa kaniyang dibdib, isang damdamin na puno ng pagiging tao at inspirasyon. Ang mga taon ng pagiging baliwala, ng pagiging tahimik, ay napalitan ng pagkilala at paggalang. Ito ang respeto na matagal na niyang hinahanap, hindi ang pera o ang material na halaga, kundi ang pagkilala sa kaniyang pagkatao at sa kaniyang mga hilig. Ang kinabukasan niya kay Maria ay nanatiling hindi tiyak. Ang kanilang relasyon ay ngayoy puno ng lamat at ang daan tungo sa paggaling ay mahaba at puno ng pagsubok. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng kaniyang garahe, sa piling ng kaniyang minamahal na Cadillac, naramdaman ni Arturo ang pagbabalik ng kaniyang sariling dangal. Nahanap niya ang kapayapaan sa loob ng kaniyang sarili, ang pagtanggap sa kaniyang pagkatao, at ang pagmamahal sa kaniyang sariling kwento. Umupo siya sa driver's seat, dahan-dahang hinawakan ang manibela, at inamoy ang lumang balat ng upuan. Ang amoy ay hindi lamang amoy ng lumang balat. Ito ay amoy ng mga alaala, ng mga pangarap, at ng pagmamahal ng kaniyang ama. Naramdaman niya ang init ng kaniyang ama na tila naroon pa rin sa kaniyang tabi, isang tahimik na presensya na nagbibigay lakas at ginhawa. Sa bawat hininga, naramdaman niya ang kaniyang kaluluwa na muling nabubuhay, muling nagniningning. Ang araw ay nagpatuloy at si Lolo Arturo ay nakaupo sa kaniyang Cadillac. Ang kaniyang puso ay puno ng kapayapaan. Sa araw na ito, hindi lang ang sasakyan ang bumalik sa bahay, kundi pati na rin ang paggalang na matagal na niyang inaasam-asam. Ito ay isang bagong simula, isang bagong kabanata sa kaniyang buhay, kung saan ang kaniyang tinig ay narinig, ang kaniyang halaga ay kinilala, at ang kaniyang dangal ay naibalik. Ang kwento ni Lolo Arturo ay patuloy na isusulat, puno ng pag-asa at pagmamahal.